Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang MJ. Taong 2010, sa lugar ng Iloilo. Magandang araw, Ninuno. Ako nga pala si MJ. Kasalukuyang nagtatrabaho sa Singapore. Nagsimula akong makinig kay Pinuno few weeks ago, in which na nagdala sa akin sa page nyo. Wala akong masabi, kundi bilib ako sa mga kwento ninyo at kaalamang ipinamamahagi sa mga listeners. Ako nga pala ay tubong aklan, kaya hindi na bago sa akin ang mga kwentong aswang at kababalaghan. Sa Iloilo naman ako nagtapos ng kolehiyo. Kaya yung mga lugar na nasasabi ni Pinuno ay pamilyar sa akin, pati na rin ang lugar ng Negros. Second home ko na kasi yon, noong kami pa ng ex-fiancé ko. Ninuno, may katanungan lang po ako regarding sa experience ko noon nang nag-aaral pa ako sa kolehiyo. If I'm not mistaken, almost 9 to 10 years ago na ito. At hanggang sa ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang mga nangyari. Nagkayayaan kami ng mga roommates ko noon sa dorm na mag-spend ang weekend sa lugar ng isa naming roommate na si Ate M. Si Ate M po pala ay belong sa isang Aita community na nakatira sa Iloilo. In short, Aita po si Ate M. Sikat po ang falls na pupuntahan namin doon. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan dahil hanggang sa ngayon, ito ang kinabubuhay ng maraming tao doon. Maraming foreign at local tourist ang dumadayo dito. Nung una, medyo nag-aalinlangan pa si Ate M. Pero napapayag din namin siya dahil mapilit talaga kami. Sabado ng umaga nung bumiyahe kami papunta doon. Pero hindi muna kami dumiretso sa falls. Dinaanan namin yung isang roommate namin na taga doon. Kumain muna kami at nagstay hanggang 3 p.m. At the same time, nagbabaka sakaling sumama sa amin yung isang roommate na yon. Pero hindi talaga siya pinayagan ng lola niya. Sa hindi naming malamang dahilan, medyo nagalit pa ito. Bagay na pinagtaka namin dahil taga doon naman sila sa lugar na iyon. Since wala na kaming magagawa, nagpatuloy na kami sa lakad namin. 4 pala kaming umakyat ng falls. Ako, si Ate Kay, si Ate M, at isa ko pang roommate na hindi ko na matandaan yung pangalan. Halos tumagal yung biyahe ng 30 minutes magmula sa bahay ng roommate namin. Sakay-sakay kami ng habal-habal noon, Ninuno. Almost 4 p.m. na kaming nakarating sa falls. Dumaan lang kami sa bahay saglit ni Ate M para ibaba yung mga gamit namin. Siya nga pala, Ninuno, wala pang kuryente at signal doon sa lugar nila. Nasa bandang itaas kasi ito ng bundok. Napapaligiran din ito ng mga malalaking puno. At dahil matarik ang lugar, sa oras na magkamali ka ng lakad, panigurado malalaglag ka. At dahil palagi kaming nasa city at bihira lang kaming makapunta sa mga ganong lugar, lumusong kami kaagad sa tubig. 4 lang kaming naliligo ng mga panahong ito. Siguro, dahil paggabi na rin, umalis na yung mga bisita roon. Wala rin kasing accommodation kaya walang nag-overnight. Maya-maya pa, may dumaang isang Aita patawid sa kabilang bahagi ng falls. Pinansin siya kaagad ni Ate M. At bilang pagbibigay ng galang, kahit ako, kinamusta ko na rin yon at nagpatuloy na sa pagligo namin.
Pero ang pinagtataka ko, pagkalipas ng ilang minuto, pagtingin ko sa lugar kung saan pumunta yung Aita, laking gulat ko dahil naroon pa rin siya. Nakatayo lang ito at nakatalikod, habang yung kamay niya nakahawak sa malaking puno. Pero yung ulo niya nakaharap yung direksyon kung saan kami naliligo. Halos mabali na yung ulo niya sa ginagawa niya. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Kaya ang ginawa ko na lang, kaagad ko siyang kinawayan. Nang makita naman ito ni Ate M, sumigaw siya ng, "Payapo na! Dugay-dugay!" Sa Tagalog, hapunan na, maya-maya. Pero yung Aita, wala itong reaksyon at bigla na lang naglakad papalayo. Nagpatuloy naman kami sa pag-e-enjoy matapos nun. Pero hindi talaga maalis sa isipan ko yung tao na yon. Alam ko sa sarili ko na merong kakaiba sa kanya. Maibahagi ko lang ni Nuno. Kaya pala ako ang unang bumati sa kanya. Ayon kasi sa lola ko noon, kapag merong estranghero, matanda, o kung sino mang hindi mo kakilala ang makikita mo sa isang lugar, lalong-lalo na kapag dayo ka, ikaw dapat ang unang babati doon. Mabisang pangontra daw ito para hindi ka maunahan ng dungan. Dapat din daw, wag na wag mong ipapakitang natatakot ka. Dahil kapag nalaman ito ng mga elemento na mahina ang dungan mo, ibig sabihin, ikaw ang pinakamadaling biktimahin. Madilim na nung umahon kami sa falls. Mabilis lang kami nagsuot ng mga damit at dumiretso na sa bahay ni Ate M para mag-dinner. Habang kumakain, sinabihan kami ng mga magulang niya na doon na lang matulog sa may daycare center. Wala naman daw kasing gagamit nun kinabukasan. Teacher din kasi yung kapatid ni Ate M, kaya hawak nila yung susi doon sa classroom. Naghanda na rin daw sila ng mga matutulugan namin doon. Pagtapos naman ng dinner, naglakad na kami papunta sa daycare center. Meron kaming nadaanan na bahay na maraming tao. Niyaya kami ni Ate M na pumunta muna doon sa loob. Ipapakilala niya daw kami sa mga tao doon. Pagkapasok naman namin ng bahay, doon namin nalaman na nagsiselebrate sila ng ika-40th day ng patay. Kumain lang kami saglit, nagkape at nakipagkwentuhan sa mga tao. Tuwang-tuwa sila kasi may bisitang dala si Ate M. Hanggang maya-maya pa, habang nakaupo kami sa labas at nakikipagkwentuhan, may bigla na lang kumurot sa braso ko. Pagkatingin ko sa likod, merong babae doon. Ang akala ko ay bata at gusto lang makipaglaro sa akin. Pero hindi. Nasa 40 years old na yung babae na yon. Akala ko titigil na siya ng pagkalingon ko. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagkurot ng braso ko. Bigla niya na rin akong kinurot sa tagiliran. Nang makita naman ito ni Ate M, kaagad niya na kaming niyaya na pumunta sa daycare center. Habang naglalakad, nagsabi si Ate M na wag na daw naming isipin yon. Lasing lang daw yung babae. Hindi na rin ako nagreklamo kasi sinabi niya na rin naman na lasing lang yung nangurot sa akin, kaya deadman na lang din ako. Pagkarating naman namin doon, yung itsura ng daycare, gawa sa simento at jalousie yung mga bintana. Ang jalousie na bintana, ito yung merong hawakan sa gilid. Kapag binaba mo iyon,
bubukas yung bintana. At kapag itinaas mo, sasara naman ito. Sa labas naman ng center, maraming malalaking puno at walang kapitbahay. Around 10 p.m., habang nagkwekwentuhan kami, napansin namin na hindi na nagsasalita si Ate M. Nakatulog na pala siya. Sobrang init ng mga oras na yon, kaya hindi kami makatulog ng mga kasama ko. Mayat maya yung pagbalikwas namin sa igaan, hanggang sa naghubad na lang kaming tatlo ng t-shirt. Pero itong si Ate M, napakahimbing pa rin ng pagtulog. 12:00 na pero gising pa rin kaming tatlo at nagpapaypay gamit yung mga t-shirt namin. Hanggang sa biglang merong nahulog sa labas, sa may bandang uluhan namin. Napakalakas ng pagbagsak nun. Parang isang sako ng bigas na nahulog sa lupa. Maya-maya pa, nakarinig kami ng huni ng manok. Pero malalim yung tunog nun. Hindi ito tipikal. At nagmumula ito sa bagay na bumagsak. Mula sa tunog ng manok, nagbago ito at naging angil ng aso. Dito na kami kinabahan ng mga kasama ko. Mula sa isang aso, parang nagiging 2 at 3 ang tunog, hanggang sa biglang merong tumama sa bintana. Malakas ang tunog na ito. Para bang merong bumato o kumatok ng isang beses. Napansin din namin na merong nagpapaikot-ikot sa labas ng daycare. Naramdaman kong nanginginig na yung isa kong katabi. Habang si Ate Kay naman, paulit-ulit na ginigising si Ate M. Pero hindi ito nagigising. Hanggang sa bigla nang humuni yung tiktek, kasabay ng malalakas na angil ng aso. Galit na galit yung tono nito. At para bang gusto kaming pasukin sa loob. Binulungan ko na yung kasama ko na kumalma at huwag gumawa ng kahit anong ingay. Magdasal na lang kami at baka hindi na kami sikatan pa ng araw. Kaagad kong kinuha yung cellphone ko. Nagbabaka sakali na merong signal. Pero wala talaga. Lumung-lumu na ako ng mga panahong iyon. Nag-isip ako ng mga paraan kung paano kami tatakas. Baka sinet up lang kami ni Ate M at ipapakain sa mga aswang sa baryo nila. Kung tatakbo man kami, saan kami pupunta? Hindi namin kabisado ang buong baryo nila. Pero ito na nga, mas nawalan pa ako ng pag-asa nang may pumipihit sa doorknob. Yung katabi ko naman, kaagad nang yumakap sa akin at bumulong. Nang kung diri kita mamatay, indigid mabalaan, sang ginikanan ko, kay wala gid ko naglisensya, sa ila nga makadto ko di. Ate, kung dito tayo mamamatay, hindi malalaman ng mga magulang ko dahil hindi naman ako nagpaalam sa kanila na pupunta ako sa lugar na ito. Tinitigan ko lang siya at nagsabi ng, ako rin. Palakas na ng palakas yung pagpihit ng doorknob na para bang gusto nang sirain yung pintuan. Kasabay nun, yung mga tunog sa bintana at huni ng tiktik na pahinana ng pahina. Alam kong sobrang lapit na nito sa amin. Pamilyar din kasi ako sa mga tunog ng tiktik at wakwak. Bilang laking baryo sa Aklan, halos gabi-gabi ko na itong naririnig. Pero ang pinagtataka namin, hindi talaga nagigising si Ate M. Ni hindi rin siya gumalaw sa pagkakahiga niya.
Nakatalikod lang ito sa amin at sobrang himbing ng pagtulog. Kung kayo ang nasa kalagayan niya, magigising at magigising kayo dahil sa ingay ng mga nilalang na nasa labas. Inabot na ng ilang minuto ang panggagambala sa amin. Paulit-ulit na merong umiikot sa daycare. Kakatok sa bintana, pipihitin yung doorknob, kaluskos sa bubungan, hanggang maya-maya pa, biglang merong dumating na grupo ng mga aso. Mas umingay pa lalo sa labas. Tila ba nag-aaway? Maraming kaluskos ang naririnig namin. At para bang tumatama sila sa malalaking puno. Aakalain mong may nagrarambulan sa labas ng daycare. Ang sabi ko na lang, Diyos ko, baka katapusan na talaga namin ito. Pinikit ko na lang yung mga mata ko at kung sakaling makapasok sila, tanggap ko na sa sarili ko na magiging alay kami bilang pagkain nila. Pero laking pasasalamat namin sa Diyos nang biglang mawala yung ingay sa labas. Ang nakapagtataka roon, hindi siya unti-unting nawala. Biglang tumahimik lang yung buong kapaligiran. Hindi namin alam kung paano kami nakatulog ng gabing iyon. Dahil siguro sa pagod at sobrang takot. Kinabukasan, unang nagising si Ate M. Nagising na rin naman na kami gawa ng naramdaman naming tinanggal niya yung kulambo. Pagkaupo namin, kaagad naming kwenento sa kanya yung mga nangyari. Pero ang sabi niya lang, imagination lang daw namin yon na may halo pang inis. Pagkatingin naman namin sa labas, maayos yung buong lugar. Malinis. Walang bakas ng kahit anong gulo. Dito na kami mas lalo pang nagtaka. Kasi nakita naming dalawa pala yung pintuan doon sa daycare. Nasa kabilang dulo yung isa. At nang nilapitan namin, hindi ito nakalak. Hindi namin napansin yung pintuan na yon. Gawa ng madilim nung gabi. At kung natatandaan ninyo, paikot-ikot yung mga nilalang sa buong daycare. Pilit nilang binubuksan yung main door. Hindi ba nila nakita yung isang pintuan? Isang malaking tanong ito sa aming isipan. Pero pinasawalang bahala na lang namin yung mga nangyari. Ayaw kasi naming masira yung lakad eh. Nag-breakfast na lang kami at nagluto ng babaunin namin para sa lunch. Naligo uli kami sa falls. 3:00 ng hapon nang nagpasya kaming umahon para umuwi. Bigla namang umulan ng sobrang lakas. Naglakad kami pabalik sa bahay nila Ate M. Pero ang sabi niya, meron daw kaming pupuntahang isa pang bahay. Doon na lang daw kami magbanlaw at magpatila ng ulan. May mga pagkain sa lugar na ito. At sabi pa ng may-ari, bukas na lang daw kaming umuwi. Dahil holiday naman daw, wala kaming pasok. Pero ang sabi ko na lang, marami pa kaming projects na tatapusin. Kaya pagtila ng ulan, nagpaalam na kami kaagad at sinabihan ko yung mga kasama ko na huwag mag-iiwan ng kahit anong gamit. Tahimik lang ang buong biyahe namin pabalik. Iniisip ko yung mga nangyari sa amin. Ang daming tanong sa isipan ko na hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Una, bakit hindi nagising si Ate M? Bakit pinagmamasdan kami nung taong dumaan sa falls? At bakit ako kinukurot ng babae? Bakit kami hindi napasok sa daycare? Kung aswang man yon, malamang taga doon sila. At bakit nila hindi nakita yung isang pintuan
Kahit ilang ulit pa silang nagpaikot-ikot sa daycare. May posibilidad ba na aswang si Ate M? Ayokong mag-isip ng masama dahil religious sila at pati na rin ako. Pero kung gano'n ang mangyayari sa inyo, malamang magdadalawang isip talaga kayo. Ang ipinangako ko na lang sa sarili ko na hinding-hindi na talaga ako babalik pa sa lugar na iyon. Hindi ko na rin kinulit pa si Ate M. Natatakot kasi ako na baka mapag-initan ako. Sabi nga sa kasabihan, curiosity kills the cat. Hanggang dito na lang po muna, Ninuno. Maraming salamat sa pagbabahagi ng aking istorya. Lubos na gumagala, MJ. Points na pwede nating matutunan sa kwento at para na din sagutin yung tanong ng ating kaninuno. Nung una, ang akala ko, yung Aita yung aswang. Kayo ba naman ang titigan ng ganun eh? Tapos weirdo pa yung ulo. Pero medyo friendly kasi si Ate M niya doon. Hanggang sa nakita ko yung karakter nung babaeng nangungurot sa kanya. Isang point din dito na pwede nating tignan. Medyo nagalit si Ate M sa babae na yon at nagyaya siyang umalis. Dahil dayo sila MJ sa baryo na iyon, kalimitan yon ang pinupunterya ng mga aswang. At feeling ko, yung babae na kumukurot sa kanya ay yung unang umatake sa kanila nung kinagabihan. At si Ate M naman, kaya payapa ang kanyang pakiramdam. Taga dun kasi siya sa lugar nila. At miyembro din siya ng Aita. Alam niya siguro sa sarili niya na merong magliligtas sa inyo. At yung part na tumitig yung Aita sa inyo sa falls, feeling ko, tagapagbantay sila ng lugar. At bago pa man tuluyang malaman ng grupo ng mga aswang na bukas yung isang pintuan, doon na dumating yung mga magliligtas sa inyo. Kaya meron din kayong narinig na nag-aaway sa labas ng daycare. Malamang, kaya kayo pinagmasdan nung Aita. Naninigurado lang siya na magiging ligtas kayo sa lugar nila. Yun lamang, kaninuno. Yon ang opinyon ko sa iyong istorya. Kung meron mang opinyon ang iba pa nating kaninuno, maaari kayong mag-comment sa baba para matulungan ang ating kasama. Maging mabuti lang sa pagbibigay ng komento, mga kaninuno. Yun lamang. Maraming salamat sa pagbabahagi ng istorya. Para naman bukas, abangan natin ang Kalanduten Part 3. Lagi lamang natin tandaan, mga kaninuno, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at loika ay ginagawa tayong arogante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat sa mga comments na ito.